sa DDS, may sakit daw na parbo si Marcolita. Hoy, animal ka ba? Ginawa niyong aso yung tao. Hindi po, hoy, DDS, ang parbo po na sakit ay sa aso po yan, ha? Ang sakit po ni Marcolita ay pneumonia po, okay? Huwag niyo sabihin yung parbo. Diba? Pero alam niyo mga palangga, alam naman natin, no, na pag nahuhuli ang mga politisyan sa Pilipinas, no, ang mga may makapangyarihan, may pera, at may mga kakayanan ng mga tao, eh, bigla po talaga sila nagkakaroon ng karamdaman. Lumalabas yung mahiwagang wheelchair para sunduin yung mga, may mga pananagutan ng mga VIP natin, ng mga priso. Diba? O, pansinin nyo, halos lahat ng mga politisyan natin, pag nakukulong sila, ay talaga nagkakaroon sila ng kanilang sakit. Ayon po sa isang doktor, may pneumonia daw itong si Marcolita. At sabi naman sa balita, matagal naman na daw na may sakit si Marcolita. So kung matagal na siya may sakit na pneumonia, bakit malakas siya sa rally? Tapos nung nakulong siya, nag-wheelchair na siya. Alam nyo, ngayong administrasyong Marcos, napapagod na yung wheelchair kasi ang dami-dami niya nang sinasakay. Overtime na yung wheelchair, ha? Overtime na yung mahiwagang wheelchair na taga-sundo ng mga politisyan, yung mga, na mga planderer, kag may mga iligan, yung mga ginagawa. Diba? Kung mapansin natin, nung nakaraang araw lang, dinalaw po ni Sara Duterte at ni Ruben, itong kaibigan nilang may parbo. Ay, hindi. May pneumonia. No, dinalaw nila yung may parbo nilang kaibigan. Na si Sorry guys, hindi ako makapag-focus. Diba? Dinalaw nila noon at kung mapansin, may nakapansin doon at napansin nating mga netizen na ang doktor niya gani wala face mask. Di ba? Taka mo! May yan ha, may sakit yan na pneumonia. Tapos hindi kayo magpi-face mask at dahil dyan binanata ng mga netizen, Dok, may pneumonia po ang inyong pasyente. Bakit hindi man lang kayo nag-face mask? So marami po ang nagsabi na ito ay parte na naman ng drama-drama nila. Nag-iisip ang mga Pilipino, mga netizen, na baka daw ito ay isang drama na naman. Kasi alam nyo, nasanay na kasi tayo mga Pilipino at naging normal na sa isip nating Pilipino na nagkakaroon talaga ng sakit at karamdaman ang mga nahuhuling politiko. So hindi na ito bago kung sakali na magdrama-drama pa. Diba? So dahil binanata ng mga netizen na ang sabi ay bakit walang face mask na may sakit na pneumonia at bakit dinadalaw-dalaw ng mga kaibigan nila itong si Marcolita nga may pneumonia, gani siya. Vice President kag Senator pa yung nagdalaw, ha? So, diba, mapapa-question ka talaga. At dahil marami ang nag-question dyan tungkol sa sakit na parbo, sa sakit na pneumonia ni Marcolita, ito ngayong araw, sinabi nila na fit naman daw si Marcolita na pumunta sa hearing. Biglang naging healthy. Biglang naging healthy pagkatapos banatan ng mga netizen at tinanong kung bakit merong doktor na hindi nagpe-face mask na ang kanyang pasyente ay may pneumonia. Baka may shield si baka naka-shield si Doc. Baka naka-Athena shield siya. Diba? So dahil doon, no, ito na, binago na naman nila, okay daw si Marcolita at fit naman siya na mag-attend na kanyang hearing. At ayon sa balita na akin napakinggan, ang sabi niya ay noon pa daw, bago daw mahuli si Marcolita, may sakit na siyang pneumonia. So, ibig sabihin, bago siya nahuli, di ba nag-rally pa siya? Malakas na nga sa rally, ah! Malakas nga magbanta! Malakas nga magsinungaling! Malakas nga sumigaw dun sa itaas ng stage! Oh, ano nangyari? Bakit biglang humina siya nung sinundo na siya ng mahiwagang wheelchair? Diba?
Hindi na po bago sa amin yung mga drama ng mga politiko pag nahuhuli sila. Hindi na yan effective. No, hindi na effective yan. Wala nang effect yan sa mga sambayan ng Pilipino. Alam niyo, yung ginagawa kasi nila na nagkakaroon sila ng sakit, para lang naman yan sa public sympathy ba? Para kaawaan sila, na parang kawawa sila, parang, alam mo yun, alam mo naman tayo mga Pilipino, maawain tayo. So, ang ginagawa kasi ng mga politiko na to is ginagamit nila ang emosyon ng mga Pilipino para kaawaan sila. At pag kinaawaan sila, syempre, suportahan sila. Kaya lahat na lang ng kasakit-sakitan ng katawan nila ilalabas nila para kaawaan sila ng mga sambayan ng Pilipino. Pero bilang isang Pilipino, sanay na po kami dyan. Sino kaya ang next na susunduin ng mga mahiwagang wheelchair? Alam nyo, inaantay ko talaga si Depensor. Kung ano ang kanyang magiging sakit. Si Jinggoy, si Depensor, saka si Rebilla. Pero dito tayo sa katotohanan at realidad na nangyayari sa ating bansa. Sa sistema ng ating bansa. Nakakaawa po yung mga ordinaryong Pilipino na kahit sa maliit o malaki man na kaso nila is andun siksikan sila sa preso. Tapos ito mga politisyan natin na napakalaki ng kasalanan sa ating bansa, VIP treatment sila. Bakit? Kasi may kapangyarihan, may pangalan, may pera. Ganun kalungkot ang sistema ng ating bansa. Kaya naisip ko rin, it's my own opinion and sa akin lang to ha, bala kayo sa isip nyo. Pero bilang isang Pilipino, napaisip ako. Kaya siguro itong mga politician natin ay gano'n na lang kalakas ang loob para magnakaw ulit. Kasi alam nila na VIP treatment sila pag sila ay nakakulong. Imagine, si Jinggoy, ilang beses na yan nakulong, di ba? Ilang beses nakulong, pinalaya, pinakulong. Pero paulit-ulit pa rin nagnanakaw sa kabanang bayan. Bakit? Kasi alam niya na VIP treatment siya. Yun lang ang nakakalungkot isipin. Pero mas maganda siguro itong mga politisyan natin ihalo natin sa mga ordinaryong Pilipino na priso. Tingnan natin kung hindi madala mga yan.